Kaugnay pa rin ang paggunita sa ika-149 na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Makakapanayam natin si Profesor Augusto de Viana, Department of History Chair ng University of Santo Tomas. Magandang umaga po, Profesor de Viana. Magandang umaga, Howie. May mga nagsasabing underappreciated daw bilang isang bayani itong si Andres Bonifacio. Lalo na, lagi siyang kino-compare kay Rizal, no? Anong pananaw niyo doon sa tamang lugar niya sa ating kasaysayan? Sa akin, hindi tama na ipagsabog yung mga bayani. Pero dapat pakilala natin yung kanilang mga principles, bakit sila naging bayani, bakit pinaglaban ng ating bansa. Nakita natin na maraming mga sinakripisyo sila at sa halimbawa kay Bonifacio, nakita niya na hindi posible lang ang kaginhawa ng bansang Pilipinas sa pamamagitan ng tunay na kalayaan. Tunay na kalayaan. Okay, well, speaking of which, no, may nagsasabi na siya dapat ang kinikilalang unang pangulo dahil siya yung pinuno ng Katipunan at nagtatag daw siya ng pamahalaan nung siya leader pa ng Katipunan. Ano bang pananaw niyo doon sa debate na yun na dapat siya kinikilala natin officially as the first president of the Philippines? Kasi nagkakaroon ng debate ng semantics yan eh. Kasi kay Aguinaldo, meron doon na konsepto ng republika. Kaya halimbawa, simula sa republika ng Malolos, doon naman sa Katipunan nakita na perception ay isang revolutionary organization pa lang at wala pang masyadong wala pang republic. Pero kung titingnan mo, looking beyond the letter, parang gobyerno na rin 'yon. Ang tawag nila sang Katagalugan, pero yun ang tumutukoy sa buong Pilipinas. At of course ngayon officially si Aguinaldo yung tinaguriang unang pangulo, no? Pero mare-resolve na ba yan? Ano bang status ng debate na yan? Of course, may mga pro-Bonifacio na mga historian at advocates na nagsasabi na yun ang tamang lugar niya sa ating kasaysayan and we should be counting the presidents from Bonifacio and not from Aguinaldo. Maari yun. Siguro dapat ay magkaroon ng mahusing pag-aaral ng mga academics at pag napatunayan yan ay i-recommend sa mga autoridad na baguhin na ating kasaysayan. Kasi magkakaroon ng repercussions nga yan. Halimbawa, sabi mo lang yung kung sino tunay na unang pangulo, ma-affectuhan pati mga ilang pangulo natin ngayon. Ngayon, may mga nagsasabi na kaya si Rizal ay mas sikat sa ating kasaysayan dahil siya yung parang mas paborito ng mga Amerikano noong colonial period pa dahil mas peaceful, non-violent, less confrontational si Rizal. Si Andres Bonifacio took up arms, he was a revolutionary, he was a much more dangerous icon or figure for colonizers. No? So ngayon, wala na tayo sa ilalim ng mga Amerikano. Do you think na mas dapat iangat pa lalo ang status ni Bonifacio sa ating kasaysayan? Sa aking palagay, una-una, kung balik tayo kay Rizal, kung siya yung kinilala ng Amerikano, kasi nagsusut ng objectives ng mga Amerikano. So, yung evolutionary change compared to revolutionary change ni Bonifacio, parang nagsusut ng kanyang ng objectives ng Amerika nung araw. Pero kung sinasabi ko kung si Rizal ay pinili ng Amerikano, ang mga Pilipino mismo ang nagsimula ng pagkilala sa kanya simula noong 1819, wala pa yung mga Amerikano rito. Ngayon, balik tayo kay Bonifacio, ang dapat lang meron dapat proper exposure. Yung mas lalo hindi lang sa mga battles o kaya kontrobersya, kasi minsan natabunan ng kontrobersya yung tunay na mensahe ng mga bayaning ito. Ang kanilang mensahe ay pagbabangong puri. Si Bonifacio, Rizal, pagbabangong puri. Yung kailangan itayo ang kamalayan ng Pilipino na hindi tayo inferior, na tayo ay malaya, tayo ay noble race. So, kaya natin sa pamamagitan ng united effort na kaya natin matugunan yung ating mga nais na matamo. Ang message nila. Okay. Yeah, may
imahe si Bonifacio, no? Yung parang public perception sa kanya na galing siya sa masa, no? Kaya kung si Rizal mas elitista, so parang mas bagay daw na maging bayani ng Pilipino, ng masang Pilipino, si Bonifacio. Pero may nagsasabi naman na hindi naman talaga galing sa masa si Bonifacio dahil nagtrabaho pa raw yan sa multinational. He was actually more educated than people think. At in fact, he was very educated, no? Nagsusulat, nagbabasa, nabasa nga niya yung mga nobelang Noli and Fili, kaya siya na-inspire. Tama yun. Siya ay talagang middle class. Kasi dahil empleyado siya ng foreign company, at saka nung pumunta siya doon ay hindi siya hindi siya nasasabing na alam natin nakapulang pantalon at saka nakakamisa na puti. Siya ay nakasuot ng pants at meron siyang coat. Suit. Parang western suit. Kasi salesman siya eh. Salesman siya at hinubad na lang niya yung kanyang suit nung naging meeting sila sa Pugadlawin kung saan nakita niya na karamihan ng kanyang makasama na itutol sa revolusyon. Kaya ilis yung kanyang suit tapos nakita niya na huli na lang ng Kastila. Ano natin gagawin? So nagsigawan yung mga katipuner, maghimagsik. Ayun. Kutusin talaga siyang middle class. Okay, isa pang popular image sa kanya, may hawak siyang tabak, no? Or a bladed weapon. Pero panahon na to ng mga baril. So talaga bang itak lang ang hawak niya o tabak? Ipaliwanag ko yung iconography na yun. Yan yung galing sa isang statwa na nakatayo sa Balintawak nung araw. Nung tinatayo yung expressway sa Balintawak, nilipat yun. Nga pala, yung nakalagay sa statwa ay Los Héroes de 1896. Walang Bonifacio na nakalagay. Yung nailipat yun sa UP at nakalagay sa harap ng Binson's Hall ngayon, napaltan yung karatula. Sa halip na Los Héroes de 96 ay naging Bonifacio. Kaya ang perception ngayon na kung ang tao na nakapulang pajama, ay pulang pantalon at pulang puting shirt at saka may itak at may gulok, Bonifacio agad. Kung tutusin si Bonifacio ay naka-black pants, naka-coat, tapos para siya si Rizal. Pero the record shows na gumamit siya ng baril. Meron siyang baril. Meron siyang baril. Okay, so linawin natin, galing sa isang chair ng Department of History, hindi lang kutsilyo o itak ang hawak ang gamit ni Bonifacio, pero he was using firearms. In fact, hindi nga siya naka-apak, naka-boots pa nga siya eh. Okay, so he was a modern warrior. Yeah, modern warrior talaga. Modern warrior si Andres Bonifacio. Okay, maraming salamat po for that new and misunderstood information. Maraming salamat, Professor Augusto de Viana ng the University of Santo Tomas.